Tinupad na ng ating gobyerno ang kanyang pangako na 20 pesos a kilo of rice. So sa ganong aspect, mga kaistorya, palakpakan natin. Kasi tinupad Tinupad ng ating gobyerno ang yung pangako niya na 20 kilos of rice at nagsimula ngayon sa Visayas. Pero bago natin ipagpapatuloy ang usaping ito ay uminom muna tayo ng Genesis Organic Spirulina. Ito ay napakaganda nito, mga kaistorya, napaka-the best nito. Genesis Organic Spirulina. Ito kasi ang food supplement na organic, hindi ito synthetic Ito ang iniinom ni Papa RD araw-araw, mga kaistorya, kaya napakalakas ng ating katawan. Ito ay tinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution, mga kaistorya. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Kaya mga kaistorya, mag-Genesis Organic Spirulina na. Mabibili online at sa mga Mercury Drug Stores and Pharmacies nationwide. So, inom muna tayo bago tayo magpapatuloy sa ating balitaktakan, mga kaistorya. Ang iniinom ko dito, 4 Sa akin to 4. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga Mercury Drug Stores and Pharmacies nationwide, ang dekalidad na spirulina ng bayan. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury Drug Stores and Pharmacies nationwide. Tinupad ng gobyerno ang kanyang pangako na 20 pesos of kilo per 20 pesos per kilo of rice. At sabi sa balita sinabi ng ating Presidente Bongbong Marcos Jr. na pagsisikapan nila na ang 20 pesos kilo of rice ay aabot hanggang 2028. Okay yun, mga kaistorya. Kaya para sa talagang malaman nyo yung detalyadong impormasyon, panoorin muna natin ang balita. Ilulunsad na ng pamahalaan ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas simula sa susunod na linggo. Ngunit mabibili lang muna ang murang bigas sa mga piling lokal na pamahalaan sa Western, Eastern at Central Visayas. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na kalaunan ay magiging nationwide o sa buong bansa na ang magiging bentahan ng 20 pesos kada kilo na bigas. Eventual intention itong programa na ito, once sort out all the issues logistically and para makita talaga how to operate it, launch it and manage it nationwide to eventually. Para maisakutuparan ng programa, aabot sa 3.5 bilyong piso hanggang 4.5 bilyong piso ang guguguling pondo ng pamahalaan para sa subsidiya sa murang bigas. Paliwanag ng kalihim, hindi ito nagawa noong 1 taon dahil mataas talaga ang presyo ng bigas maging sa pandaigdigang pamilihan at hindi kaya ng pamahalaan ang subsidiya para rito.
Senado. Anya, matagal nilang pinag-isipan kung paano mapapababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo tulad ng pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Laurel, target ng Administrasyong Marcos na magtuloy-tuloy hanggang 2028 ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Our President has given the directive to the Department of Agriculture formulate this to be sustainable and tuloy-tuloy hanggang 2028. Ngayon lang natin i-launch ito, kaya nag-meeting. Ang tinig ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Unang-una, palakpakan natin ang gobyerno kasi tinupad niya ang kanyang pangako. And that's the good thing about it, no? Tinupad. At sana'y patuloy na matutupad na 20 pesos per kilo of rice. Kasi alam niyo mga kaistorya, katulad nating mga mahihirap na mga Pilipino, kahit wala tayong ulam, kapag meron tayong bigas sa kusina, okay na tayo eh. Kasi ang bigas ay yun talaga ang hinahanap ng mga Pilipino. Ang ulam, kaya namang hanapan ng paraan yan. Basta may kanin lang. Kasi ang ulam, pwede namang mag-ulam ka lang ng toyo at mantika eh. Or pwede namang manghingi ka lang ng malunggay dyan sa kapitbahay mo eh. Or pwede naman sardinas lang eh. Di ba? Ang importante sa isang mahirap na Pilipino na kagaya natin, mga kaistorya, ay yung bigas. Kaya pinapalakpakan ko po ang ating gobyerno sa pagtupad sa kanyang pangako na 20 pesos kilo of rice. Pero meron lang tayong mga iilang punto na pag-uusapan, mga kaistorya. Number 1 is quality. Kumusta ang quality ng 20 pesos per kilo of rice ninyo? Yung bang quality ng bigas na yan ay makakain pa? Kasi may mga lumalabas na mga balita, anyway, sa social media lang naman, pero lumalabas na mga video na yung quality ay may problema. Hindi kagana-ganang kainin yung quality. Sana, kahit 20 pesos lang yan, yung quality ay yung quality pa rin na pwedeng makain ng buong sambahayan. So, kumusta yung quality? Dapat, kahit 20 pesos lang yan, mga kaistorya, ay hindi nako-compromise or nasa-sacrifice ang quality ng produkto. Kasi ang goal natin dito, mga kaistorya, ay mapakain natin ang majority of the Filipino people na mga mahihirap na kagaya natin, mga kaistorya. Sa quality naman, medyo half-baked lang ang comment ko dyan kasi hindi ko man talaga nakita in person yung quality ng 20 pesos kasi sabi sa balita, nasa Visayas pa nagsimula yung 20 pesos kilo of rice. Darating daw yan sa Mindanao at sa Luzon. So, hihintayin ko yan at matingnan natin yung quality. Pero isa sa punto ko dito, mga kaistorya, akin pong napag-alaman, base sa balita na ating nakita kanina, mga kaistorya, ay gumastos ang gobyerno ng 5 billion pesos to subsidize the expenses of that rice. Sa pagkakaunawa ko, mga kaistorya, kaya naging 20 pesos yun kasi binayaran ng gobyerno. Part of the cost of that rice was paid by the government. Doon medyo may nakita akong ano bang tawag doon? Loophole ba? Correct me if I'm wrong in using that word, mga kaistorya. Bakit, mga kaistorya? Kasi
kung ang cost ng rice na yon ay subsidized by the government, mga istorya, parang ang mga Pilipino pa rin, di ba, ang nagbayad ng rice na yon. Bakit? Kasi yung binayad ng gobyerno na 5 billion pesos to subsidize the cost of that rice to achieve the 20 pesos per kilo na price ay galing din sa mga taxes at buwis ng mga Pilipino. Parang binabayaran din natin, mga kaistorya, in a form of subsidy. Mas maganda sana, mga kaistorya, na bumaba yung presyo ng bigas sa Pilipinas dahil nag-improve ang ating production. Kasi kapag nag-improve ang ating production, mas marami ang na-produce na bigas kaysa kumakain ng bigas. Law of economics, mga kaistorya, bababa yung presyo. Diba? Nasa law of supply and demand yun, mga kaistorya, diba? Pag marami ang supply kaysa demand, bababa ang presyo. Kung ang dahilan ng pagbaba ng bigas, umabot siya ng 20 pesos per kilo dahil sa nag-improve ang ating production, double like tayo dyan, double approve tayo dyan. Pero kung bumaba lang dahil sa sinubsidize ng gobyerno natin, ay parang dislike tayo dyan. Kasi mga kaistorya, yung 5 billion pesos, marami nang pwedeng gawin doon na ibang mga programa na kailangan din ng sambayan ng Pilipino, mga kaistorya. O, di ba? Ano kaya kung ganito na lang, Department of Agriculture, His Excellency, President Bongbong Marcos Jr., ano kaya po kung instead of gumastos tayo ng bilyon-bilyon na subsidy budget, subsidize natin yung bigas para magiging mura, ano kaya kung maglaan tayo ng malaking pondo sa gobyerno para tutukan ang rice production ng Pinas? Ulitin ko ano kaya kung maglaan tayo ng malaking pondo sa gobyerno para tutukan ang rice production ng Pilipinas, Mr. President and the Department of Agriculture? Kasi kung ang dahilan ng pagmura ng bigas ay dumami yung production natin, una, sigurado tayo, maganda yung quality nun. At pangalawa, yung budget na yan na ginamit natin for subsidy, magagamit sa ibang programa like health program, education, at iba pa mga social services related program. Ito ay matagal at palagi kong sinasabi sa content ko at maging sa mga radio programs ko, na bakit hindi tayo magtanim ng bigas sa Pilipinas? Ulitin ko, very simple lang naman na concept yan Bakit hindi tayo magtanim ng bigas sa Pilipinas para ma-achieve talaga natin ang murang bigas ng Pilipinas? Sinasabi ko yan lagi sa aking radio program at sa aking vlog na kung ako ang presidente ng Pilipinas, ang gagawin ko, mga kaistorya, sa bigas na usapin, I will encourage the Congress to create a law mandating all the local government units with the help of the Department of Agriculture. It could be city agriculture, municipal agriculture, or provincial agriculture, with the help of this agency to acquire a piece of land and develop it into a rice farm. Hindi ba pwede yun? Hindi ba pwede yun, mga kaistorya? Gagawa tayo ng batas na pipilitin natin ang mga local government unit at ang Department of Agriculture na mag-acquire ng isang lupa at ide-develop na rice farm bawat LGU.
Mga kaistorya. At yung rice farm na yan, mga kaistorya, ay sapat para matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga residente. Sa tingin ko, mga kaistorya, sa ganung paraan, mag-i-improve ang rice production natin. At baka darating yung panahon na tayo na ang magbebenta ng rice sa ibang mga bansa. Hindi kagaya ngayon na it's very ironic, mga kaistorya, the Philippines is an agricultural country and yet we are importing rice and other agricultural products. Ano kaya masasabi niyo, mga kaistorya, sa pinag-usapan natin ngayon? Please don't forget to write your comments below. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw naman nanonood sa aking Facebook account at TikTok account, please don't forget to follow, like, comment, and share. Magandang araw po sa inyong lahat.